Nasa tuktok na ngayon ang Golden State Warriors sa Western Conference, at nangangamoy para sa kanila ang pang-5 na kampyonato. Hindi pa rin pumapalya ang the great shooter na si Stephen Curry sa kabila ng kanyang edad. Mas lalong naging malakas ang Warriors dahil sa kanilang mga bagong manlalaro, lalong-lalo na nakinuha itong si Buddy Hield, na nabuo ang splash body na mapanakit sa opensa lalong-lalo na sa 3-point shooting nito. Muling nabuhayan ang mga fans para sa Warriors na makasungkit ulit ng kampyonato dahil nga sa ipinakita nila ngayon na may magandang simula. Mas lalong dumami ngayon ang pinapakawala na 3-point attempt ng Warriors na kadalasan ay pasok. Kanina nga nakaharap ng Golden State Warriors ang San Antonio Spurs, at itong si Buddy Hield ay gumawa ng kasaysayan sa NBA, matapos na ilagay niya ang kanyang sarili bilang ika-19 sa listahan ng all-time 3-pointers, nalampasan na niya si Joe Johnson para dyan. Mahalaga ngayon si Buddy Hield para sa Golden State Warriors na isa siya kung bakit ang Warriors ngayon ay nasa tuktok na ng Western Conference. Ngayong season si Buddy Hield ay nag-average ng 16.2 points sa isang laro, at 3.9 rebounds, at 1.6 assists, at inaasahan ng karamihan na itong si Buddy Hield ay marami pa ang gagawin para sa Warriors sa tabi ni Stephen Curry bilang splash body. Habang ang Dallas Mavericks naman ay isang koponan na malaki din ang expectation na makasungkit ng kampyonato ngayong season. Pinaniniwalaan ng karamihan na ito na ang tamang oras para sa kanilang kampyonato. Isa dito sa pinaniniwalaan na rason ang pagpasok ni Klay Thompson. Ang Dallas Mavericks ay nanalo sa Denver Nuggets without Luka Doncic dahil sa injury nito, tinalo nila sa score na 123 at 120. Umiskor ang 7 magkakaibang Mavericks player sa double figures, kabilang si Najee Marshall na nagtapos ng 26 points na nakakuha ng 11 sa out of 15 shooting mula sa bench. Ngunit si Klay Thompson tila minalas na naman dahil nagtala siya ng 0 points, 4 rebounds, at 4 assists lamang sa kanyang 19 minutes na playing time. Nahihirapan siya mula sa field na 0 sa out of 8 attempt, at hindi mahanap ang kanyang ritmo mula sa labas ng arco, at sa kanyang 4 attempt sa 3-point shot ay walang naipasok kahit isa. Masama ito kung iisipin para sa Dallas Mavericks. Nag-average ngayon si Klay Thompson ng 14.0 points, 3.4 rebounds, at 1.7 assists kada laro, na nahirapan siyang makahanap ng consistency mula nang sumali sa Mavericks. Naging alalahanin din ang kanyang mga porsyento ng pagbaril, na meron lamang 39.7% na nagmula sa field, at 37.6% naman sa 3-point shot. Ngunit sa lahat ng ito buo pa rin ang tiwala ng karamihan sa kanya lalong-lalo na ang Dallas Mavericks. Umaasa ang lahat na lumakas pa siya gaya ng dati, at pinaniniwalaan na lalabas ito sa tabi ni Luka Doncic at Kyrie Irving.